Ang Dallas merong best duo ngayon sa NBA. May combined average si Kyrie at si Luka na 60 points per game na 50.8% yun ng kabuuan ng kanilang score sa buong team. By numbers, hindi pa sure doon ang Dallas sa play-ins or playoffs kasi andun pa ang Rockets at Jazz based sa remaining games. Inassure pa rin ni Kyrie na magiging okay ang lahat para sa Dallas. For positioning na lang ang kailangan nilang gawin na nag-take naman ng responsibility doon si Kyrie para sa team. Pero hindi kasi ganun kadali yun. Sa stats, ang number 2 team pagdating sa last 5 minutes mark ng 4th quarter ay Dallas. Meron silang 126 offensive rating, number 6 sila sa net rating at number 6 din sila sa defensive rating. Ito ay kapag last 5 minutes ng game. Ang number 1 kasi doon sa usage percentage ngayon ay si Luka na meron 36%. Si Embiid matagal lang hindi naglalaro. So technicality si Luka na yon. Ang susunod sa kanya si SGA na 33%, si Giannis na 32% at si Anthony Edwards na 32%. Ang usage percentage tinitingnan kasi doon kung gaano gamit na gamit ang isang player kapag nasa loob ng court. Si Kyrie nasa usual percentage pa rin niya, 28%. Hindi siya bumaba, hindi siya tumaas. Balanse pa rin. Wala rin kasing problema kay Kyrie ngayon, hindi tulad ng dati. Ang tanong doon, kung sakali bang hindi makapasok ang Dallas sa playoffs, kailangan na bang bitawan si Kyrie at humanap ng ibang kasama para kay Luka? Or may iba ba dapat palitan? Yung pinaka-successful run ni Kyrie sa Cleveland. Pero ito, noong 2015 until 2017. Kasi yun ang time na nakapasok na siya sa playoffs at ang Cavaliers noon, meron pang Kevin Love at LeBron. Sa Boston, nakapasok naman siya ng 2 beses sa playoffs. Pero yung pinaka-successful run doon, 2018, injured si Kyrie, hindi siya nakalaro. Nang 2019, umabot din siya ng playoffs. Naglaro si Kyrie kaso nilaglag sila ng Bucks sa second round in 5 games. Sa unang taon ni Kyrie sa Brooklyn, meron siya noong 20 games pero nagkaroon kasi siya ng injury sa balikat. Meron siyang 8-12 record. Nakapasok pa rin noon ng Nets sa playoffs pero hindi naglaro si Kyrie. Nang 2021 until 2023, kasama niya na noon si Kevin Durant. Nakapasok sila sa playoffs pero may kasama siyang KD. Ang tanging team na nasubukan talaga si Kyrie ay yung sa Boston noong 2018 at 2019. Siya ang main man nun. Yun ang nagkaroon talaga siya ng success papasok ng playoffs. Pero sa postseason nga noong 2018 hindi siya naglaro nun. Si Luka nadala niya sa playoffs ang Dallas 3 beses na. Nung nawala si Porzingis noong mid-2022, umabot pa sa conference finals nun ng Dallas. Nung bago matrade si Kyrie sa Dallas nun, ang mga fans nire-request na kailangan ni Luka ng tulong. Nakuha niya ang tulong na yon na sabihin natin yung best number 1 at number 2 player na sa isang team. Pero yung Dallas ngayon kinakabahan pang baka mag-collapse. After ng 7-game winning streak ng Dallas, nagkaroon sila ngayon ng 1-5 record. Sa lahat ng games na yon, hindi bumaba ng 120 points ang na-score either Dallas or kaya yung kalaban. Sa 4 na games, 1-3 record ang Dallas na merong 130 points pataas. Ganun din, either sila or yung kalaban ang umiscore nun. So lagi kasing binabanggit doon yung depensa talaga ng Dallas. Prior on dumating si Kyrie sa Dallas last season, running for number 6 pa ang Dallas nun. Hanggang sa mag-collapse sila pagdating ng Kyrie trade. Tinuturong dahilan nun na wala yung perimeter defender kaya nagkaroon ng issue. Ngayon naman naka-abansi naman sila nung nakakuha nga sila ng mga players sa trade. Bumabalik ulit yung problema ng Dallas sa depensa kahit meron silang nakuhang defensive player. Sa stats kasi kapag wala si Kyrie, nasa 118 points ang Dallas. Kapag naglalaro si Kyrie, 118 points pa rin. Kapag si Luka ay naglalaro, 119 points per game ang Dallas. Kapag hindi naglaro si Luka, 110. So 9 points agad ang diferensya nun. Sa lahat ng teams na napuntahan ni Kyrie, nag-complement siya sa number 1 player, kay LeBron at dito kay Kevin Durant. Pero dito kay Luka, hindi talaga sila magtugma. So pareho kasi silang ball dominant. At halos parehas lang din sila ng style. Parehong point guard, si Luka playmaker pero halos ganun din ang style niya katulad ng kay Kyrie. Si Jason Kidd naging successful nang hinandle niya si Luka.
Ngayon, hindi niya maitawid na magdadalawang season na may kasamang Kyrie. Siya nanganganib na mawala ng trabaho at binabanata ng mga fans at media. Sinasabi pa nga dong nauubusan na ng maidadahilan itong si Jason Kidd. So wala naman akong masamang ibig sabihin kay Kyrie, hindi lang talaga sila mag-compliment ni Luka. Kasi nung inalis ng Dallas si Kristaps Porzingis, naging mas okay ang run nila nun kasama si Bronson at si Dinwiddie at yung ibang role player. Mukhang hindi superstar talaga kailangan ni Luka sa team kundi isang all-star caliber player na katulad ni Bronson na pinakawalan ng Dallas. Yun talaga nag-compliment kay Luka at babalik-balikan sa narrative.